Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another content and for today's video, Vivo V60 Lite. Bigyan ko kayo ng 5 reason why you should purchase itong mid-range smartphone ngayon ni Vivo. Tara, pag-usapan natin. Mga J-Vlog, for today's video, another 5 reasons na naman tayo, and this time itatakal natin ng isa sa napakagandang camera smartphone na mukhang iPhone 16 din ang design, which is a Vivo V60 Lite. So ang SRP kasi nito mga idol is nasa around for the 8GB 256 is 18,000 pesos and 21,000 pesos for the 12GB 512. Pero kung gusto nyo makuha ng sobrang mura lang ang Vivo V60 Lite, meron tayong masasuggest, of course, official stores ng Vivo and official stores ng mga third-party shops sa online. So, dito lang yan sa ating View Products. So, nandito yung link sa baba, minsan nandito sa gilid. So, tap mo lang yung video, View Products, mura nyo lang makukuha ang Vivo V60 Lite. So, again, dyan lang kayo bumili sa ating product link kung gusto nyo makuha ng napaka-goods ang Vivo V60 Lite, okay? So, yun nga, marami naghahanap din ng smartphone ngayon 2026 na meron magandang camera performance pero syempre napakamura lang or maganda yung price or kaakit-akit. So, kumbaga, syempre, when it comes sa pagiging affordability, kunyari, namamalang kayo sa Vivo V60 or Vivo V70, ayan, nag-offer ang Vivo ng mga light version or FE na, kumbaga, pasok na pasok sa inyong budget na nasa below 20,000 pesos lang. So, yun nga, kung sa SRP ng Vivo V60 Lite is 18,000 pesos, sa online possible pwede nyo makuha to ng around below SRP talaga. So dito sa video na to, bibigyan ko kayo ng 5 rason kung bakit din magandang i-purchase ang Vivo V60 Lite. So first reason, mga J-Vlog, why you should buy the Vivo V60 Lite is of course the camera performance. Syempre, pag V-series talaga, more on focus niyan, camera performance din. Dito sa Vivo V60 Lite, mga idol, napakaganda ng camera lens nito. So, it's dual rear camera. Parang sabihin na natin, imagine niyo na iPhone 16-ish edition or 17 is especially the design din naman. So, 50 megapixel main camera siya. Hindi lang siya camera lang. Ang lente neto or yung sensor neto is Sony IMX882 f1.79 aperture pa. So, mababa yung aperture niya. Better in low light shot, mas maganda yung blur effect niya, kumbaga pag mas mababa ang ating aperture. Secondary camera, syempre napaka-useful din, 8 megapixel po ang ultra wide camera niyan. So again mga J-Vlog, nakakatuwa na okay na dual okay na ako sa dual as long as yung pangalawang camera is useful or talagang magagamit natin. Like the Vivo V60 Lite, meron siyang ultra wide camera. Perfect na perfect yan sa mga content creators natin. For example, kung gusto niyo na mas wider shot, 'di ba? Ito na ang magandang i-suggest sa inyo na smartphone ni Vivo. So, kumbaga, sa content kasi, more on ako kasi ginagamit ko is ultra wide camera talaga. Take for example, pag nagvi-video ko sa Greenies, one-on-one interview, mas okay sa akin yung ultra wide kasi hindi na ako namumoblemang nasa frame pa yung aking subject kasi talagang kuwang-kuwa lahat yan, di ba? Yun yung pinaka-useful na lente besides sa main camera is of course the ultra wide camera na meron dito sa Vivo V60 Lite. And ang maganda rin dito yung kanyang flash is parang LED, para siyang ring light. So it's a ring LED flash siya. Kumbaga dito meron kayong mini ring light na. Support pa nito 4K video recording. Front camera is outstanding, 32 megapixel din with 4K video recording as well. The chipset is all goods dahil 5G siya, MediaTek Dimensity 7360 Turbo. It's a 4 nanometer processor, so smaller processor meaning power efficient siya. So basta mga Dimensity and all goods yan sa gaming, huwag kayong mag-alala, makaka-handle din yan ng mga AAA games. So expect nyo dito sa Vivo V60 Lite, makaka-handle to ng mga AAA games din mga idol. So all goods din gamitin itong smartphone na to pag naglalaro kayo. Hindi lang siya sa camera performance, gaming performance, outstanding din dahil malakas din ang processor na in-offer nila for its price. Third reason mga idol is of course yung display. So the display is napakaganda, very vivid. AMOLED display kasi siya, malaki rin. It's a flat display, hindi po siya curve. And I think for the Vivo V60 talaga mismo, it's curved display siya. And dito sa light version is flat. For me, mas okay na sa akin ng flat mas nagugustuhan ko ng flat display. And
Yung mga premium smartphones nga ngayon, nagtatransition sa flat. Ayaw na nila ng curve siguro dahil sa mga more accidental touch, mga ganyan. Mas better yung flat display ngayon na ma-offer din ng Vivo V60 Lite. And ang maganda pa dito mga idol is malaki yung screen size niya. Perfect na perfect to pag naglalaro kayo or nanonood ng movies. Resolution, medyo alam mo yun, 50-50 tayo sa resolution niya kasi it's Full HD plus 1080p. Pero nung ginamit ko to mismo or actual, hindi mo naman ma-feel din yung pagka 1080p niya dahil sa AMOLED. Ang ganda talaga matutuwa yung mata nyo kasi very vivid yung display niya. So, perfect naman yung terno dun sa resolution niya, yung AMOLED. Fairness, maganda rin yung protection ng kanyang glass. Matibay din daw to. Sabi, tinatawag nila itong shield glass. And 120Hz refresh rate, HDR10 plus pa siya. And syempre, when it comes sa nito brightness, yan din yung karamihan hinahanap ng consumers natin, yung meron mataas na brightness level. So, ang peak brightness nito is 3,000 nits of brightness. So, gamitin nyo man to sa outdoor, direct sunlight, and makikita nyo pa rin ng very clear yung inyong smartphone dahil sa kanyang napakataas din na nits of brightness. Ang laki! 6,500 mAh battery capacity. So, yan na rin yung nagiging natin new normal na natin sa mga battery ng smartphones natin. Sa mid-range, wala ng 5K or parang maliit na ang 5K ngayon. 6K pataas na ang new normal sa battery natin ngayon na very acceptable of course. Kasi marami tayong ginagawa sa smartphone, mas nagiging high demand na yung mga chipset natin pagdating sa power. Pero syempre for small processor like this one, power efficient naman siya. Pero since marami tayong ginagawa na sa smartphone, parang nagiging na tayo mas kailangan na natin ng mas maraming battery juice. And hindi lang yon, mataas ang battery nito pero yung charging rate, wowie, 90 watt fast charging rate. So yung 6,500 mAh battery capacity nito in less than 1 hour lang, full charge na agad. Ganyan katulin ang 90 watt fast charging rate na i-offer ni Vivo dito sa Vivo V60 Lite. At syempre, pinaka-favorite ng gamers, bypass charging po itong smartphone na to. So meron siyang bypass charging. Nakalas mga ka-J-Vlog is the design. Yung design nito, real talk nung kinuha ko to, akala ko mukha siyang iPhone 16 or 17. Sabihin na natin base model ng iPhone. Pag Vivo kasi, hindi ako binigo ni Vivo. Di ba? Hindi ako binigo ni Vivo pagdating sa design. Kasi mapa entry, mapa budget, mapa flagship or mid-range, lahat po ng design ng Vivo maganda. Real talk yan. Lahat ng natry kong Vivo smartphone, pagdating sa design, panalo. Kumbaga, pag may nagtatanong sa akin, Lods, ano bang smartphone ang magandang design? Kumbaga, kasi real talk mga idol, when it comes sa perspective ng buying when it comes sa perspective ng consumers sa iba, main priority is aesthetic or design. Ganyan din naman iba, basta maganda lang design na bibili nila. Parang ako, nung nagustuhan ko yung design ng iPhone 16 dati, tinanggal ko yung 15 Pro Max ko, bumili ako iPhone 16, di ba? So, again, nasa design din yan na naaakit yung consumers natin na meron dito sa Vivo V60 Lite. So, maganda yung design and aesthetic na ito. Mukha siyang iPhone 16 or base model ng iPhone 16. Pero the sad part lang dito is medyo mababa ang kanyang water protection. It is IP65 water dust resistant. So, hindi po siya pwede masubmerge sa water. So, pwede siya sa mga raindrops, accidental spillage, mga ganyan. Pero, submersion sa water is a big no-no, okay? Pero when it comes sa, kumbaga, overall specs ito si Vivo V60 Lite, ayan yung 5 reasons natin why should purchase this smartphone ngayon 2026. So, na-release to noong 2025. I know meron ng Vivo V70 at lalabas ng Vivo V70 FE. Pero, itong Vivo V60 Lite, panalo pa rin to. Napaka-solid ng specifications nito. Kaya kung interested kayo dito, i-click nyo na yung view products or tap mo yung video link dyan. Mura at bagsak presyo lang mo kuha ang Vivo V60 Lite. So, sana nakatulong to sa inyo kung nagde-decide kayo bumili ng isang smartphone na merong outstanding camera performance sa mid-range segment today.